Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay ng balita tungkol sa inyong SSS o GSIS pension, pakinggan niyo ako ngayong araw na ito dahil mayroon akong napakahalagang update na pwedeng magbago ng inyong buhay ngayong taon pa. Alam ko na marami sa inyo ang nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa gastusin sa gamot, sa kuryente, sa tubig, at sa araw-araw na pangangailangan. Kaya naman ang balitang ito ay talagang sagot sa inyong mga dasal. Narito na po ang opisyal na kumpirmasyon mula sa Social Security System tungkol sa Historic Pension Reform Program na magsisimula ngayong Setyembre 2025 at hindi ito basta pension increase lang, mga kapatid. Ito ay 3 taon na sunod-sunod na pagtaas ng inyong monthly pension, kung saan ang ikalawang tranche ay nakatakda na para sa Setyembre 2026 at ang ikatlong tranche naman ay darating sa Setyembre 2027. Ibig sabihin, hindi kayo mag-iisa sa paglaban sa kahirapan. Ang gobyerno ay nakikinig at tumutulong sa inyo. Pero huwag kayong umalis dyan dahil marami pa akong sasabihin tungkol sa mga detalye ng increase na ito, kung magkano ba talaga ang matatanggap ninyo, kailan exactly ang payout dates, ano ang mga dapat ninyong gawin para hindi makaligtaan ang pera, at ano ang mga hidden benefits na hindi alam ng karamihan. Mayroon din akong mga importanteng babala tungkol sa mga posibleng pagbawas o penalties na pwedeng makaapekto sa inyo kung hindi kayo mag-ingat. Kaya mangyaring makinig ng mabuti at ipamahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens din para silang lahat ay makakuha ng tamang impormasyon. Kaya naman magsimula na tayo sa pinakamahalaga, mga kapatid. Ang SSS Pension Reform Program ay opisyal na naaprubahan ng Social Security Commission noong Hulyo 11, 2025 sa ilalim ng Resolution number 340. Ang programa na ito ay suportado ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. at ng Finance Secretary na si Ralph Recto na talagang nag-push para sa pension increase na ito. Ngayon, ang espesyal dito ay hindi ito one-time increase lang. Ang ginawa ng SSS ay 3 taong programa na magbibigay ng gradual na pagtaas sa inyong monthly pension. Una, sa Setyembre 2025, kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner, makakakuha kayo ng 10% increase sa inyong current monthly pension. Halimbawa, kung ang pension ninyo ngayon ay 5,000 piso bawat buwan, magiging 5,500 piso na ito simula Setyembre. Kung naman ang pension ninyo ay 10,000 piso, magiging 11,000 piso na. Para naman sa mga death pensioners or survivor pensioners, ang increase ay 5%. Ibig sabihin kung 5,000 piso ang pensyon, magiging 5,250 piso. Ngayon, ito ang exciting part, mga kaibigan, dahil hindi dito natatapos. Sa September 2026, makakakuha ulit kayo ng another 10% increase para sa retirement at disability at another 5% para sa survivor pensioners. At sa Setyembre 2027, ulit na naman, another 10% at 5%. Sa kabuuan, pagdating ng 2027, ang inyong pensyon ay tataas ng approximately 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners. Isipin ninyo, kung 10,000 piso ang pensyon ninyo ngayon sa 2027, maaaring umabot na ito sa halos 13,300 piso. Yan ay malaking tulong na sa araw-araw na pamumuhay. Ngayong alam na natin ang mga numbers, pag-usapan naman natin ang mga detalye na kailangan ninyong malaman para hindi kayo makaligtaan. Una sa lahat, ang increase na ito ay automatiko. Ibig sabihin, hindi na kayo kailangang pumunta sa SSS office para mag-apply o mag-submit ng kung ano-anong papel. Kung kayo ay qualified pensioner na as of August 31st, 2025, automatiko kayong makakakuha ng increase sa September 2025 payout. Ang payout schedule ng SSS ay usually sa first week ng buwan para sa mga naka-ATM at sa second week para sa mga nagche-check. Ngunit dahil ito ay special pension increase,
Possible na may slight delay ng ilang araw kaya huwag magpanik kung hindi exactly September 1 dumating ang pera. Ang importante ay bantayan ninyo ang inyong bank account o ang inyong ATM card. I-check ninyo rin ang inyong SSS online account kung meron kayo para makita ang updated pension amount ninyo. Ngayon, nabanggit ko kanina na mayroon ding one-time cash assistance na available at maraming pensioners ang nagtatanong tungkol dito. Based sa historical patterns, ang SSS at ang gobyerno ay nagbibigay minsan ng one-time financial assistance lalo na sa mahihirap na panahon o kapag may special circumstances. Noong nakaraan, may mga instances na nagbigay ng 2,000 piso hanggang 5,000 piso one-time cash para sa mga pensioners. Pero ang ganitong programa ay dependent sa budget allocation at sa current financial situation ng SSS. Ang pinaka-importante ay huwag kayong maniniwala sa fake news o sa mga hindi verified na information. Lahat ng opisyal na announcement ay lumalabas sa SSS website na sss.gov.ph at sa kanilang official Facebook page. Kaya huwag basta maniwala sa mga random posts sa social media na nagsasabing may malaking cash payout na darating kung wala namang official announcement. Para sa mga GSS pensioners naman, medyo iba ang sistema. Ang GSS ay may sariling pension scheme para sa mga dating government employees. Sa ngayon, wala pang official announcement ng major pension increase para sa GSIS para sa 2,025 na katulad ng sa SSS. Pero ang GSIS ay may existing policies na nagsasabing ang minimum monthly pension ay dapat ay hindi bababa sa 5,000 piso. Kung ang pension ninyo ay mas mababa pa dito, dapat ay i-review ninyo ang inyong account at makipag-coordinate sa GSIS para sa adjustment. Ang GSIS naman ay gumagamit ng e-crediting system kung saan direkta na ipinadadala ang pension sa inyong enrolled bank account na nakalink sa inyong UMAD card. Ang payout schedule ng GSIS ay usually sa mga unang araw din ng buwan. Karamihan ay natatanggap nila ang pension nila between the 1st to 5th ng buwan. Ngayon, ang isang bagay na hindi alam ng marami, ang GSIS ay nagbibigay din ng additional benefits tulad ng social insurance benefits, emergency loans na mas mababa ang interest, at medical assistance programs. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner, mag-take advantage din ng mga additional benefits na ito. Pumunta sa GSIS website o sa nearest GSIS office para malaman ang inyong eligibility sa iba't ibang programs. Ang importante ay updated ang inyong contact information at ang inyong bank details para walang problema sa pag-receive ng pera. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga practical na tips para maximize ninyo ang inyong retirement income, mga kaibigan. Una, kung mayroon kayong kapwa SSS at GSIS benefits, dahil nagwo-work kayo both sa private at government sector sa inyong buhay, siguraduhin hindi kayo nag-commingle ng contributions. Mayroon dapat kayong separate accounts at separate pension entitlements. Maraming seniors ang hindi alam na pwede nilang tanggapin both pensions kung properly documented ang kanilang work history. Pangalawa, kung kayo ay may asawa na qualified din na pensioner, siguraduhin pareho kayong nakaregister at naka-update ng inyong beneficiary information. Kasi kung sakaling may mangyari sa inyo, ang inyong asawa ay dapat makakuha ng survivor's pension na halos 80% to 100% ng inyong original pension, depende sa circumstances. Pangatlo, bantayan ang inyong contribution months. Ang SSS ay nag-require ng at least 120 buwan ng kontribusyon para qualified kayo sa retirement pension. Kung kulang kayo, possible pa rin kayong mag-voluntary contributions kahit naka-retire na kayo, basta within the allowed period. Pang-apat, kung kayo ay 60 hanggang 64 na taong gulang at nag-work pa rin or may small business, pwede pa rin kayong mag-contribute as self-employed member para tumaas ang inyong pension computation kapag nag-decide na kayong fully retire. Ngayon sa mga tax implications naman, importante ring malaman ninyo na ang pension income sa Pilipinas ay generally tax-exempt. Ibig sabihin, ang SSS pension ninyo, ang GSIS pension ninyo, hindi subject sa income tax. Yan ay relief para sa inyo dahil ang buong amount na natatanggap ninyo ay para talaga sa inyo. Pero kung mayroon kayong iba pang income sources tulad ng rental income, business income, or investment income,
yun naman ay taxable at kailangan pa ring i-declare sa BIR. Ang pension exemption ay para lang sa actual pension payments mula sa SSS o GSIS. Ngayon, ang isang bagay na dapat ninyong bantayan ay ang inyong annual information update sa SSS. Bawat taon, required ang pensioners na mag-submit ng proof of life or living attestation. Ito ay para i-confirm na kayo ay buhay pa at entitled pa rin sa pension. Kung hindi kayo mag-submit nito on time, pwedeng masuspend ang inyong pension payments. Ang process ay simple lang naman, pwedeng online through SSS website o mobile app, o pwede kayo pumunta personally sa SSS office. Ang deadline nito ay usually indicated sa notice na tatanggapin ninyo mula sa SSS. Karamihan ay within your birth month every year. Huwag ninyong pagpabayaan ito dahil hassle ang proseso ng pag-restore ng suspended pension. Para sa mga gustong pumunta sa SSS o GSIS office para mag-inquire o mag-resolve ng issues, mayroon akong ilang tips para mas smooth ang inyong experience. Una, mag-appointment kayo online before pumunta. Ang SSS at GSIS ay may online appointment system na para hindi na kayo pipila ng matagal. Pangalawa, dalhin ang lahat ng required documents, valid ID, pension card, SSS number o GSIS number, at any supporting documents kung may specific concern kayo. Pangatlo, pumunta ng maaga, preferably pagbukas pa lang ng office para mas konti ang tao. Pang-apat, kung may katanungan kayo tungkol sa computation or disputed amounts, humingi ng written explanation para may record kayo. At panglima, huwag mahiyang magtanong ng clarification kung may hindi kayo maintindihan. Ang mga staff doon ay trained para tumulong sa inyo at karapatan ninyo na maintindihan kung saan napupunta ang inyong pera at kung paano kino-compute ang inyong benefits. Kung hindi kayo satisfied sa answer na binigay, pwede kayong mag-escalate sa supervisory level o sa main office para mas comprehensive ang resolution. Ngayon, ang importante ring pag-usapan ay ang possible reductions o clawbacks na pwedeng mangyari sa inyong pensyon. Una, kung may outstanding loans kayo sa SSS tulad ng salary loan or calamity loan, ang monthly amortization ay automatikong binabawas sa inyong pensyon bago ito ipadala sa inyo. Kaya kung napansin ninyong mas mababa ang natatanggap ninyo kaysa expected, i-check kung may existing loan balance kayo. Pangalawa, kung may overpayment na nangyari dati, meaning naka-receive kayo ng mas malaki kaysa dapat, ang SSS ay may karapatan na i-recover yon through deductions sa future pension payments. Pangatlo, kung hindi updated ang inyong civil status, halimbawa namatay na ang inyong asawa pero hindi pa nare-report sa SSS at patuloy kayong nakakatanggap ng pension for dependent, pwedeng hingian kayo ng refund kapag na-discover. Kaya importante talaga na i-report agad ang any changes sa inyong family situation, civil status, address, at contact information. Ang transparency at honesty ay makakatulong para hindi kayo magkaroon ng problema sa future. Ang pension ninyo ay karapatan ninyo, pero kailangan din nating sumunod sa mga rules at regulations para sustainable ang system para sa lahat. Mayroon din akong gustong ibahagi tungkol sa mga hidden benefits na hindi alam ng karamihan ng pensioners. Una, ang SSS ay may funeral benefit program na nagbibigay ng 40,000 piso to 80,000 piso depende sa contributions ng deceased member. Ito ay malaking tulong sa pamilya para sa burial expenses. Pangalawa, mayroon ding disability benefits kung ang pensioner ay naging permanently disabled due to accident or illness, pwedeng tumaas ang pension amount o makakuha ng additional assistance. Pangatlo, ang SSS ay nag-aalok ng discounted medicines sa kanilang SSS wellness centers na scattered around the country. Pwede kayong bumili ng maintenance medicines sa mas murang presyo. Pang-apat, may SSS housing loan program pa rin para sa pensioners na may stable income at good credit history kung gusto ninyong mag-invest sa property o mag-renovate ng bahay. At panglima, may educational assistance program para sa mga anak o apo na nag-aaral subject to qualifications. Ang mga benefits na ito ay parte ng inyong membership pero hindi widely publicized kaya maraming hindi nakakaalam. Sa pag-maximize ng inyong retirement income, isa pang strategy ay ang pag-explore ng additional income sources na hindi physically demanding.
Maraming seniors ngayon ang nag-online selling, nagtuturo online, o gumagawa ng handicrafts na pwedeng ibenta. Ang pensyon ninyo ay foundation, pero kung may extra income kayo kahit maliit lang, malaking tulong yan sa budget. Ngunit tandaan na kung kayo ay mag-earn ng substantial amount from business or employment, kailangan pa rin kayong mag-contribute sa SSS as self-employed or employed member kung below retirement age pa kayo. Ang combination ng pension at side income ay isang magandang strategy para sa financial stability. Ang importante ay huwag kayong ma-stress sa mabibigat na trabaho. Piliin yung mga activities na kaya ninyo physically at mentally at na-enjoy ninyo pa. Gusto ko ring pag-usapan ang timing ng inyong pension withdrawals kung kayo ay nag-opt for advanced pension or one-time lump sum options. Although karamihan sa pensioners ay monthly pension ang kinukuha. Ang SSS ay nag-aalok ng option na kunin ng lump sum ang ilang years worth of pension kung may urgent need kayo. Pero ang downside nito ay mas maliit ang total amount na matatanggap ninyo over time compared sa regular monthly payments. Kaya unless absolutely necessary, mas advisable ang monthly pension para mas mataas ang lifetime value ng benefits ninyo. Pero kung may emergency talaga, halimbawa major medical expense or urgent family need, pwede ninyong i-consider ang option na yan. Kailangan lang kayong pumunta sa SSS para mag-apply at mag-submit ng justification at supporting documents. Ang payo ko sa inyo, mga kaibigan, ay mag-plan ahead. Gumawa ng simple budget plan na nakikita ninyo kung saan napupunta ang inyong pension every month. Ilista ang fixed expenses tulad ng utilities, groceries, medicines, at savings kung may extra. Ang pag-track ng expenses ay tutulong sa inyo na makita kung saan pwede mag-cut ng gastos at kung saan kailangan mag-allocate ng mas malaki. Mayroon ding mga senior citizen discounts na 20% sa medicines, groceries, restaurants, at transportation. Gamitin ninyo yan para ma-stretch ang inyong budget. Magdala lagi ng senior citizen ID o valid ID na may birth date para maklaim ang discounts. Ang small savings na yan, kapag na-accumulate, malaki na rin ang maitutulong. Sa pagtatapos, gusto kong i-remind sa inyong lahat na ang pension increase na ito ay result ng years of advocacy, ng mga pensioner groups, ng mga lawmakers, at ng ordinary Filipinos na nag-voice out ng concerns nila. Ang SSS Pension Reform Program starting September 2025 ay isang historic moment para sa ating bansa dahil una ito sa 3-year structured increase na sustainably funded at backed by actuarial studies. Ang 72.8 bilyon na mai-inject sa economy from 2025 to 2027 ay hindi lang makakatulong sa inyo personally, kundi sa buong ekonomiya dahil mas maraming purchasing power ang mga seniors, mas maraming business transactions, mas maraming jobs. Kaya ang pension increase na ito ay investment sa inyo at sa future ng bansa. Ang mga detalye na naibahagi ko sa inyo ngayong araw na ito ay base sa official announcements ng SSS at ng gobyerno. Huwag kayong maniwala sa fake news o sa mga nagsispread ng misinformation. Kung may tanong kayo, direkta kayong pumunta sa SSS website, tumawag sa hotline o bumisita sa branch. Ang SSS ay nandyan para sa inyo at karapatan ninyo na malaman ang lahat ng benefits na entitled kayo. Ipamahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na seniors din para lahat kayo ay informed at handa. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kababayan. Mag-ingat palagi, stay healthy, at God bless us all. Huwag kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming updates tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang government benefits para sa ating mga seniors. Mabuhay tayong lahat!